dapat ang view natin ng work tama. Kasi kung view natin ng work burden, ay hindi tayo magtatagumpay. Kasi yung work ang avenue ni Lord para i-bless tayo. Kasi sa work natin, magwo-work tayo according to our passion, according to our talents, according to our giftedness. Pero ang common nun, work pa rin. Tama? Tama po? Of course, nakakabasa tayo, kamukha ng mga yung Facebook, sino bang founder ng Facebook, no? Mark Zuckerberg, no? Yung para bang overnight success nila. Pero hindi natin nakita yung hard work nun. They work hard according to your passion. Kaya parang ang dating, naglalaro lang sila. Pero hindi sila naglalaro. They work so hard and they work also smart. Tama po ba? Amen? Please turn to your neighbors. Batiin niyo po. Sabi mo sa kanya, I'm so happy to see you today. Yung iba pong mga leaders natin, lalo po yung buong network yata ni na Delia, ay nasa Saklit po sila ngayon, no? Nag-conduct sila ng Saklit Mission at nag-conduct sila ng encounter doon today. And I think matatapos mamayang gabi. So magta-travel din sila. Mamayang madaling araw malamang ang balik po nila. So mga 30 plus, I think 38, hindi ko alam kung ano, sa 3 sasakyan yata ang laman nila, no? Kaya yung iba ay wala ngayon, no? Are you with me? Yung iba naman ay nanlalamig. Are you always excited to serve the Lord on Sundays? Okay, so yun po, no? So let's pray together. Father, we thank you, Lord, that you love us so much. Salamat po, Lord, sa panahon. Alam po namin malamig sa amin, pero kailangan po, Lord, ng the rest of our country, yung ulan na ito, ang showers of blessings, O God. You know how to balance your nature, balance the world, and it's you, Lord, who has the best plan para sa mundong ito. Kung paano siya i-regulate, kung paano siya pamahalaan. Minsan, Lord, nagagalit kami, sobrang lamig, sobrang unan, sobrang daming init. But the truth of the matter is that you know how to regulate the world, Panginoon. At binabalance niyo po ito, Panginoon, para sa ganon ang lahat ng inhabitants sa mundong ito, including po yung mga hayop, Lord, ay makikinabang sa inyo pong balanced na pagbibigay po, Panginoon, ng blessing. And Lord, we would like to thank you and we are grateful, Panginoon, sa inyo pong mga pagpapala sa aming buhay, Panginoon, sa lakas araw-araw. And Lord, I pray, Lord, sa team po namin who are there ministering, Lord, sa Saklit, nagme-minister po, Lord, sa mga churches. Thank you, Lord, for these leaders na hindi lang po sila nag-train and nagpa-equip, but they would like also to share what they have, Lord God, to other churches. We pray, Lord, that you will use, Panginoon, itong mga kabataang ito, young professionals, and even, Lord, some of the adults who are there, Panginoon, to make a difference in the lives of people there, Panginoon. Dalangin po namin, many souls will be saved. Many families, oh God, will be consolidated. Father, they will learn also, Father, Lord, to conduct small groups and cell groups so that they can continue, Father, to do that. Even yung team po namin ay wala na doon. I pray, Lord, that this will contribute, Panginoon, to the growth of your churches, because your churches are all over the world. We pray, O God, that your body, the body of Christ, will continue, Panginoon, to grow and penetrate every nook and cranny of the whole earth and make a difference in terms of eternal destiny of people who are not saved. Dalangin po namin, Panginoon, sa araw na ito, patuloy kayo naming pupurihin, sasambahin, Panginoon, at maraming pong salamat sa opportunity, Panginoon, to worship you in spirit and in truth. Lord, alam po namin in eternity we will be worshiping you forever, and that will be a joy, Panginoon, to behold and to experience, Panginoon, worshiping you face to face. But meanwhile, Lord God, we are enjoying our worship. We're enjoying our fellowship with you, God, Holy Spirit. We thank you for loving us, for saving us, and for empowering us, O God. God, you are the source of all wisdom. Pagkalooban niyo kami, Lord, ng wisdom and understanding, Panginoon, para amin pong maintindihan what you have in store for us today. God, everything that we do, Lord, including this service, we pray that your name will be glorified and lifted up because you alone deserve all the glory and praise and honor. God, we want you to know that we love you so much. And it is our joy and our privilege, Panginoon, to serve you and to worship you in spirit and in truth. We honor you, Lord, and we love you. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. Deb, swinging ako ng mainit na pwede bang kokwa or Milo? Okay, thank you. I'm happy nag-graduate po si Haya itong week na ito. Last, kailan ba yun? Kailan ba yun, mates? Friday, no? July 4. And
Kanina ko lang nabasa yung kanyang post. Wala kasi kaming internet doon sa amin. So, mukhang naluluha ko doon sa kanyang post, no? Of course, totoo po yun na marami kaming pinagdaanan sa buhay. But ang katotohanan din po noon is that si Lord ay hindi nagpapabaya. No? Amen po ba mga kapatid? And by that, it's a good reminder for us kasi nga po, minsan may idea tayo, lalo pag Christian, na sa mundong ito dapat lagi tayong peace, at peace, dapat maganda yung buhay natin, nagtatagumpay. Hindi po totoo yun. Sa mundong ito, marami pong persecutions. Are you with me? Marami pong battle. No, sanayan po natin na hindi po ito yung heaven para sa atin. Yung heaven, wala ng sakit, wala ng pain, tama? Pero hindi po ito ang heaven. Tama? It's a preparation for heaven. So dito po, because it's a preparation for heaven, yung mararanasan talaga natin ang maraming bagay. So may mga loved ones tayong mauuna sa atin and that would be painful. But it's also a reminder for us that ang buhay po natin ay hindi dito magtatagal. Hindi dito maglalast. Ang buhay na maglalast is nandun po sa heaven. And we are preparing our lives para po doon. Amen po ba mga kapatid? Are you with me? When we lose a loved one also, we are able to minister to people who have lost their loved ones. Tama po ba yun? Tama? No, maraming beses akong namatayan. And every time po na may mga friends po ko, kamag-anak, lalapit sa akin, tapos may ministeran po ako, i-comfort ako, at lagi pong linyahan nila ay ganito. Buti pa nga siya, nakapagpahinga na. And by the way, kaya nga po ng tinuturo ko, hindi po nakaka-comfort yan. Pumunta ka pa. Are you with me? Alam, pinakamaganda, kung hindi po natin alam kung anong sasabihin, huwag na tayong magsalita pagdating po sa mga namamatayan. Nagigets po? Ang pinaka-importanting ministry sa mga namamatayan is presence. Sabi natin, presence. Yung nandun ka lang, nakikinig ka lang, alam nila na nandun ka to comfort them. Malaking bagay po yon. Pero sasabihin mo, buti pa nga siya, nakapagpahinga. Ikaw kaya mamatay ng asawa? Gusto kong sabihin no? Tama? So yung isa naman, pastor, nag-comfort sa akin, no? So binata ka na uli. Tama-tama, makapag-asawa ka na uli. Sarap suntukin, no? Parang gano'n, no? Mahirap lang ma-headline kinabukasan. 2 pastor nagsuntukan, di ba? Parang hirap lang ma-headline, no? Tama po ba mga kapatid? But anyway, we need to be wise sa atin pong words. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Again, so ganun po yung simple ng ministry, no? I'm sorry for your loss, no? Condolence, ganun po. Powerful po yan, no? Kasi nga po, ang ministry natin sa mga bereaved, mga namamatayan, presence. Sabi natin presence. Okay, of course, that's not my topic today. Okay, I've been preaching about finances and especially prosperity and wealth creation for the past few weeks. And today, siguro katapusan po ito, no? Ang topic ko is about, pakilagay nga natin, biblical principles. Actually, marami po ito pero 3 lang yung ginawa ko ito. Siguro sometime after, pagkatapos po natin ng Plan 40, I'll go back again to preaching about biblical principles about wealth, creation, and lasting success, no? But napakarami pong principles ng Bible, no? Kasi nga po, nag-confess na po ako sa inyo na marami po akong napipreach. Natutuwa ako sa aking pastoral ministry for 35 years. Pero ang isang kinakalungkot ko, hindi man lang ako nag-preach ng maayos tungkol po sa prosperity, no? Kaya gusto ko pong bumawi, especially last year. So marami pong principles ng Bible about wealth creation actually, no? Sa Bible po, especially sa Old Testament, no, yung mga tinitingala po nating without exception, sila po ay hindi lang mayaman, kundi sila po ay mayaman na mayaman. Are you with me? Are you with me? Okay, so ibig sabihin ng mindset natin na dapat pag na kay Lord ka, mahirap ka, kasi para magiging banal ka, kasi pag may pera ka, hindi ka magiging banal. Mali po yun, hindi po yun teaching ng Bible. Are you with me? Are you with me? Tama? Kasi si Lord, yung tinatawag nila sa Jew, sa Israel na shalom. Sabi natin shalom. Ibig sabihin hindi lang yun peace. Ang ibig sabihin noon, pagpapala ni Lord sa lahat ng areas ng buhay mo. So ibig sabihin, hindi ko lang gusto i-bless ni Lord materially, i-bless ka din Lord physically. Tama? Yung health, relationally. Tama po? Lahat ng areas ng buhay natin gusto ni Lord i-bless. Ang tawag po doon, shalom. Anong po tawag? Gusto ni Lord na i-bless tayo sa lahat ng areas ng ating buhay. Alam mo, bless tayo sa lahat ng areas ng buhay natin, maliban financially. Yung nga ang isa sa pinaka-importante is not, if not the most important area ng ating buhay. Tama po? Tama? So yun po, no? So yun nga po, yung maling katuruan, yung hindi na ituro, mga kapatid, no? Yun po, naano po natin yun, no?
namana po natin yon, pero kinokorek po natin yan. Kasi nga po, dapat ganun talaga eh. As we read our Bible, may mga madidiscover po tayong truths doon na nandun naman talaga. Kaso lang kakadiscover lang natin, i-apply din kaagad natin. Amen po ba mga kapatid? Sa Old Testament, maraming panahon na nawala ang Bible, nawala po yung Old Testament script, no? Old Testament manuscript. And tuwing nakikita po yun ng king, especially yung panahon ni King, yung batang king, no? Nakalimutan ko. Josiah, no? Tama? So binasa ng pinabasa, and then kung anong hindi nila nagawa, ginawa nila, hinabol nilang gawin. Tama po? Ganon din po sa atin. May mga bagay as we read our Bible and live our Christian life, may mga bagay na nagagawa tayo, karamihan naman nagagawa natin, pero may mga bagay na nakaligtaan tayo. When we remember yung mga nakaligtaan natin, itama lang natin. Are you with me? Idagdag lang natin sa dati na nating ginagawa. And that's what we are doing sa series na ito. So Biblical Principles for Wealth Creation and Lasting Success. Napakarami po na itong ganitong principles sa Bibles. And I'd like to focus this, no? So siguro by next week, magpo-focus mo tayo sa ating Plan 40. But after that, sa mga harvest natin, after that, I'll be going back to preaching again these principles of biblical wealth creation. Buksan pa natin ang ating Bible sa 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. Napasadaan ko na po ito last week. I'd like to exhaustively share this today. 2 Kings chapter 4, verse 1, sa salit-salitan po nating basahin. Ako po ang 1, kayo po ang 2. And pagdating sa 7, sabay-sabay po tayo. Are you with me? Say yes. Okay, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead. I knew that he revered the Lord, but now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Verse 2. Kayo po? 1, 2, 3, go. Okay, verse 3, Elisha said, "Go around and ask for all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few." Verse 4, kayo po, go. She left him and afterward shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. Verse 6, kayo po, go. Verse 7, sabay-sabay pa tayo, 1, 2, 3, go. She went and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." No? Bago po ako magpatuloy, lagyan ko man ng konting background. Noong unang panahon sa Israel, pag sila po ay ay nakakapangutang, no? At hindi sila nakakabayad, minsan ang sinisingil sa kanila ay gagawing eksklabo yung kanilang mga anak. Gagawing slave. And then they will be the slave ng tao na yon na kanilang pinagkautangan hanggang sa dumating yung year of Jubilee. Ano po yung year na yon? Pag dumating po yung year of Jubilee, everyone, slaves and all, ay i-freed po sila, palalayain po sila. Kamukha lang po ng normal. Pero bago dumating yung year of Jubilee, so ikaw ay slave ka talaga. Tama po ba yun mga kapatid? Are you with me? Are you with me? Of course, may pagkakaiba yon sa slave noon kaysa sa slave natin ngayon. Kunyari, yung mga nababalitaan po nating sex slaves. Iba po yon, no? Kinikidnap po yon. Pagkatapos, dinadala sila sa prostitution dens at doon iaalay nila ang kanilang sarili para paglingkuran yung mga taong hayok sa laman in payment ng pera, no? For their services. Hindi po ganyan yung slave sa Bible, no? So ito, kinidnap, pagkatapos pinagkaperahan. Sa Bible, hindi po ganyan. So ang slave po doon, magtatrabaho ka doon sa pinagkautangan ng tatay mo at nanay mo. Hindi ka naman imamaltrato. Are you with me po mga kapatid? Tama? That's part ng kanilang culture, that's part ng, especially during that time. Are you with me? So may konting pagkakaiba yan. So wag nating isipin na sex slaves yan, gagawin ng amo kung anong papasuin, di ba? Sa may case sa Saudi, pinapaso yun. Hindi kasama yan. Are you with me po mga kapatid? Tama? Okay, so napunta mo sa number 1. So, ang gusto ko pong, nakita ko pong principle doon, alam niyo na po yung story, is that lumapit po yung Ali, yung widow na ito kay Prophet Elisha, and gusto ko po yung kanyang action.
Alam mo bakit? Kasi hindi siya lumapit sa Bombay. Are you with me? Are you with me? Hindi siya lumapit sa Bombay. Hindi siya nangutang. Hindi yun nga po yung isang tinatanggal natin dito no? Kadalasan tayo mga Pinoy, Pilipino po, ano tayo sa utang? Ang ating gobyerno unang session ng bagong administration, pag-uusapan nila kung saan sila mangungutang para sa kanilang proyekto, no? Sabi ko nga po, sabi nga ni Pastor Nonon, pino-point out niya ito sa seminar namin, sa Singapore po, ang bagong nanunungkulang official, hindi po utang ang kanilang agenda. Kung paano nila paglaguin ang kanilang annual GDP, no? Yun po yung measurement ng pag-angat ng isang bansa in terms ng economy at in terms ng finances. At pag-uusapan nila kung paano mapaangat. Ibig sabihin, pag hindi nila mapaangat, makikita talaga na mahina ang kanilang leadership. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Sa atin, hindi masyadong nakikita kung nagpe-perform well ang ating mga leaders. Alam mo kung bakit? Kasi umuutang Kung walang utang, makikita natin nila talagang paano nila pamamahalaan ang ating pong resources. Nagigets? Are you with me? So anyway, balik po tayo doon. So I like itong ugali na itong babaeng ito, itong balo na ito. Nung siya ay nagka-problema at malaking problema, ang unang nilapitan niya ay man of God. Sabi natin, man of God. Bakit siya lumapit sa man of God? Kasi alam niyang may word si Lord doon sa man of God. Nandoon ang teaching ni Lord, nandoon kalooban ng Lord sa kanyang man of God. So ganun po, napakagandang ugali po yun. No? Maraming tao, gagawin ng lahat, lalapit sa lahat, maliban sa pastor, maliban sa leader ng church, maliban sa leader. Tama po ba mga kapatid? Mali yung ating style. Sabi mo sa tabi mo, madidayta. Dapat ang una si Lord. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Di ba? Pag sinabi ni Lord, lapit ka sa Bombay. Hindi, isa ka lumapit. Pero gauna mo na si Lord. Tama po ba mga kapatid? Tama mo na? Tama? Okay, so yun po. And gusto ko rin pong style, gusto ko rin ng ginawa ng babaeng ito. No? Lumapit siya sa man of God. At alam mo kung bakit siya lumapit sa man of God? Kasi naniniwala siya doon sa anointing, sa capabilities ng man of God. Bakit kaya siya naniniwala sa capabilities and anointing ng man of God? Because she herself was a believer. Sabi natin, believer. Bakit ko nasabing believer siya? Kasi asawa nga po siya ng one of the prophets. Kung sa atin, asawa siya ng young pastor. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? So, ibig sabihin, na-recognize siya ang kahalagaan ng Lord, kahalagaan ng word ni Lord, kahalagaan ng direction ng Lord, kasi siya mismo, sumusunod din siya sa word ni Lord. Alam mo ba ang kadalasan lumalapit sa mga pastor? Yung mga tao ding naniniwala sa word of God. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Ang mga taong lumalapit sa kanilang cell leader, yun din po yung naniniwala sa word of God at saka sa anointing at saka sa tungkulin ng kanilang cell leader kaya sila naniniwala. Tama po ba mga kapatid? Amen. And so lumapit siya, ginto, namatay yung aking asawa at yung napag-utangan niya kasi nagsimula kami ng business, konti lang naman, ang pangalan po ay iFuel. Amen. Are you with me? So, kaso lang dahil nga po, namatay na siya ng bigla, hindi niya pamalaan na nalubog kami sa utang. So ito na, kinukuha na po yung utang at saka kinukuha na yung dalawa kong anak na lalaki. Ano pong gagawin ko? Anong advice ni Prophet Elijah sa kanya? Sabi niya sa verse 1 and 2, verse 2 especially, sabi niya, what is in your house? Ano daw sabi niya? What do you have in your house? Ulitin po natin. 1, 2, 3, go. What do you have in your house? I like nitong advice na ito, and this is an important principle, biblical principle, in building yung ating finances and building yung ating wealth. Minsan kasi ang nakikita nating solution outside of us. Hindi po ganyan. Sa bawat isa sa atin, may dineposito na si Lord na talents, galing. At yun ang ating gagawin at pag ginamit natin yun, magkakaroon ka ng resources. Are you following so far? Amen? Sabi nga po, lalo sa Pilipinas, pag may problema tayo, ang tingin natin gagad, Bombay. Ibig sabihin, tinitingnan nating solution outside of us. Tama po ba? Tama po. Pero ang laging kapamaraanan ng Lord, what is in you? Sa'yo, meron ka. Yung nasa loob mo, merong potential na yon at pag ginamit mo yon, magkakaroon ka ng finances. Yun pong ibig sabihin. Are you with me?
One time, umaangal si Moses. Sabi niya, paano ko pamahalaan, paano ko ilabas yung Israelites, buong Israelite community na numbering to around more than 1 million. Paano ko sila ilalabas? Si Pharaoh, hawak sila. Buti payagan nga ako nun. Hinanting ako, hindi nga nakatakas lang ako. Paano ko sila pamahalaan? Napakahirap namang trabaho yan, Lord. Pinapagawa mo sa akin, umaangal si Moses ng ganyan. Of course, pinaparaphrase ko na po ang kanilang conversation. Sabi ni Lord sa kanya, what is in your hand? Anong sabi ni Lord? What is in your hand? Sabi niya, anong nasa kamay mo? Di ba humingi siya ng, Lord, anong gagawin ko? Sabi ni Lord, bakit ka sa akin humingi? May dineposito na ako sa buhay mo. Are you with me? Are you with me? Hingi ka ng hingi sa akin ng solusyon. Binigyan na kita ng solusyon. Ano yung meron ka? Sabi niya, Lord, wala akong meron except sa tungkod. Sabi niya, sapat na yan. Are you with me? Are you with me? Sabi niya, ipakita kami pero hahagis mo at pag hinagis mo yung tungkod yun, magiging ahas. At hawakan mo yung ahas na yun sa tail. At pag hinawakan mo, magiging tungkod ulit. Are you with me? At yun po yung ginamit ni Moses as powerful tool and instrument to free the Israelites from the clutches of Pharaoh. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Ang point is this, may dineposito na si Lord sa bawat isa sa atin. Yun dapat ang ating tuklasin at yun dapat ang ating gamitin. Ang solusyon, hindi yung wala sa atin. Ang solution lagi, hindi outside of us. Ang solution, laging inside of us. Are you with me? Are you with me? Lagi ko pong tinetestify na as far as I'm concerned, ang aking gifts, main gifts, by the way, meron tayong booklet para malaman ninyo kung ano yung gifts ninyo. Meron tayong booklet na naglalayan doon. Pag sinagutan nyo po doon, malalaman nyo ang top 3 spiritual gifts ninyo. Are you with me? At magandang mag-focus doon sa top 2 or top 3. So kunyari ako, ang top 3 ko is communication or teaching. Are you with me? Pangalawa po is leadership. Ang pangatlo is evangelism. And that's exactly what I have been focusing day in and day out. So araw-araw na ginawa ng Diyos, may ginagawa ako sa 3 areas na yon. So leadership, nagbabasa po ako, communication, nagre-review ako. Sa isang araw, nagre-review ako ng dictionary. Hanggang ngayon, nagre-review pa rin ako ng dictionary. Hanggang ngayon, nagre-review pa rin ng English grammar. Hanggang ngayon, nagre-review pa ako ng English idioms. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Tama? So ganun po, araw-araw inaabunuhan ko po yon because those are my gifts. Nagigets po mga kapatid? Are you with me? Hindi lang po yun magsusustain sa aking finances, kundi yun din po ang magpapagrow, yun po ang magpapatindi pa ng aking finances. Are you with me? So, yun po mga kapatid, communication, teaching, this year, I plan to write, hindi lang isang book, I plan to write books, no? Including yung e-books. Kasi marami na akong files, marami na akong binasa, marami na akong libro, marami na akong naka-folder doon. But yun po, dahil nakafocus ako doon sa aking gifts. Are you with me? Are you with me? Alam niyo po ba, alam niyo mga tao, di ba, nagtatrabaho sa office, pagkatapos, pag-uwi sa bahay, pagod na pagod, tapos magti-TV. Are you following? Are you following? Sabi ng asawa sa kanya, tulungan mo naman ako dito, hirap na hirap ako. Pagkakapagod eh. So pagod na pagod, magpapahinga. So nasa TV, 3 hours. 2 hours, 3 hours, 4 hours. Kasi para sa kanya, pagod na pagod siya. Alam niyo po ba, ibig sabihin po nun, siya ay nagtatrabaho na wala sa linya ng kanyang giftedness. Are you with me? Are you with me? Dahil ako nagtatrabaho ako sa linya ng aking giftedness, hindi po ako napapagod. Napapagod po ako, nag-enjoy ako ng work. Work should be enjoyable. Are you with me? Are you with me? Isang author sabi niya, work is worship. Totoo po yun mga kapatid. Yung binigay sa iyo ng Diyos, yun ang gagamitin mo to serve the Lord. And when you do that, it's part of your worship. Nagigets po mga kapatid? Nagigets? Pag ako ay nagbabasa ng libro, hindi po burden ang aking mindset doon. Pag gumagawa ko ng teaching and preaching, hindi po yun burden. Para sa akin, joy, nai-enjoy ko po yun. Hindi po normal sa akin na lumilipas ako, lalo pong dati, nalilipasan ako ng tanghalian, nalilipasan ako pagkain, dahil sa ginagawa ko. Because I'm totally enjoying yung akin pong ginagawa. Because I'm working on the basis of my gifts and talents. Malinaw po ba yun mga kapatid? Are you with me?
So kung ganyan nagtatrabaho, kunyari 8 hours job, nagtatrabaho ka, hindi sa linya mo, lagi kang pagod. Sabi ko nga, di ba, kung testimony ko, yan, nando office ko sa likod. Pero dahil nga, gustong-gusto kong nagtatrabaho, hindi naglagay pa ako ng office sa bahay. Alam po ng mga anak ko yan, tuwing pagkagising ko, doon po kagad ako pupunta. Nandun ako pupunta sa aking workplace. Bago din ako matulog, nandun din muna ako sa workplace bago matulog. Hindi ko na kailangan gawin yan. Are you with me? Are you with me? Hindi ko na kailangan pakita sa inyo, pakita sa nagtatrabaho si pastor, masipag si pastor. Oh, hindi yun ang point. I'm enjoying my work. Are you with me? Are you with me po, mga kapatid? Amen? That's the reason why, pastor ako, karamihan ng pastor, pero karamihan ng pastor, kami umati ng seminar, pero kadalasan ako nag-speak sa seminar. Tama po ba, mga kapatid? So sabihin natin, nasa top 5 ako, top 10% ako mga pastors all over the country. Bakit ako nag-speak sa seminar sa karamihan, inumati ng seminar? It's because I have cultivated my gifts through the years. Are you with me? Are you with me? So hindi lang ko inaaral ang communication, pinagigihan ko ang communication. Until ngayon, as a Toastmaster po, malaking binabayaran ko to improve my communication abilities. That's according to my gift. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Ulitin ko pag kayo hindi nag-enjoy, pag ang tingin nyo sa trabaho nyo is a burden, yung parang pag wala yung boss, nagtatago, o kaya, nag-gets nyo po, mga kapatid? Nag-gets? Tama? Alam mo pag gano'n ang attitude, hindi kayo magsasucceed sa buhay. Nag-gets po? Nag-gets? Hindi ka magsasucceed. Ang tawag po doon, just to get by, para ka magkaroon lang ng sahod. Pag ganyan ang mindset nyo, hindi kayo magtatagumpay. Because ang tagumpay requires your best. Amen po, mga kapatid. Amen. Amen. Sa ating pong home office, pinagpipray lagi na, Lord, I pray for premium clients para sa mga workers ng home office. Pero alam ko din naman na hindi sila magkakaroon ng premium clients kung wala silang premium work ethics. Wala silang premium abilities kung hindi nahuhon ang kanilang abilities and skills. Hindi pwedeng ang ban-ban mo sa trabaho mo, ang laki-laki ng sahod. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan. Lagi po ang malaking sahod, magaling sila sa kanilang trabaho. Are you with me po, mga kapatid? Amen? Amen? Normal na pastor, pag sila nagkakasal, pag sila nag-i-speak, binabayaran sila 500, 100, 1,000, 2,000, 3,000, siguro maximum 5,000. Ako po hindi. Ang normal sa bayad sa akin, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, minsan 20,000, minsan 22,000, minsan 30,000. Normal sa isang, yun. Because I have cultivated my gifts. Are you with me po, mga kapatid? Are you with me? Minsan sa isang preaching ko, isang salary, isang sahod ko na yun, isang buwan. Bakit? Because I have cultivated my gifts. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Tama. So dapat ganito, alaman nyo dapat ang inyong passion. Ano yung gustong-gusto mong gawin? Pagkatapos, dapat yung career mo is in line with your passion. Amen? Maalala ko, nung tinatanong ko ni Haya, sabi niya, Daddy, anong kukuhanin kong course? Sabi ko, ano mo? Ano bang hilig mo? Ano bang passion mo? Sabi niya, communication. Ano pa? Psychology. So, naglalaro sa kanya. Sabi ko, ikaw, pag-pray mong maigi. Ultimately, she decided communication because nakita niya at nakita ko din na yun naman talaga ang kanyang passion. Are you with me po, mga kapatid? Amen? So siya, pag nagsalita, pag nagsulat, naku, sisiw na ako. Amen po, mga kapatid? Tama. Pero ang mahalaga, ako nagturo sa kanya. So hindi niya ako pwedeng pagmalakihan. Tama po ba, mga kapatid? Mas magaling na yung idiom siya sa akin. Kaso hindi niya ako pwedeng pagmalakihan. Ako nagturo sa iyo, kapatid. Okay po ba, mga kapatid? Amen. But principle po, mga kapatid. Principle po lagi, no? Actually, importanteng principle ito pag nagka-counsel po ako sa mga nag-aaral ng college. Lagi ko pong ina-hammer home po ito. No? Dapat ang trabaho natin, hindi yung para sahuran ka lang. Nagtatrabaho ka, kunyari, malaki ang sahod mo, pero hindi mo ini-enjoy ang trabaho mo. Ibig sabihin, hindi mo i-improve ang iyong pagtatrabaho. Tama po? Kasi you hate it eh. Kung gusto mong trabaho mo, kahit konti ang sahod mo, it doesn't matter. Sabi mo sa tabi mo, it doesn't matter. Ay ako din naman, mga kapatid, alam niyo ba ang support ko? Assistant pastor ako, associate pastor ako ng Bagong Buhay Baptist Church. Alam mo magkano ang sahod ko? 300 a month. That's 1990. Pero maliit pa rin. Pinagtiyagaan ko kasi wala akong alam eh.
Wala kang masyadong alam. Pag nagpe-preach ako, walang nakikinig. Amen po mga kapatid. Amen. Pag nagturo ako, walang nabibless. Amen. Tama po ba mga kapatid? Pinagigihan ko. Nga, tuwing turo ko, may nabibless. Tama po ba mga kapatid? Dahil may nabibless, lang normal yung mag-aabot ng sobre. Amen po ba? Gusto nyo magkasobre? Siyempre, pagigihan nyo ang gifts nyo. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Tama po? So bottom line, know your passion. Alam mo yung yung pag ginagawa mo, parang tingin mo hindi trabaho. Tapos dapat yung career mo in line with that passion. Amen? Amen po mga kapatid? So hindi pwede yung sabihin, mag-nursing ka na lang kasi ito ngayon ang uso. Ito ngayon ang malaking sahod. Hindi mo gusto yung naglilinis ng nung pasyente Tama po ba mga kapatid? Kasi ang gusto mo nagsusulat. So ano ka? You are a round peg in a square hole. No? Hindi match. Tama po? Dapat nagmamatch. Yung passion mo sa work mo, nagmamatch. Sabi natin, match. Again, magsimula ka. Pag ganun po, magsisimula kang wala muna. Ganun mo talagang simula. Ang problema sa atin, gusto simula natin, manager ka agad. Walang, maling thinking. Ang tamang simula talaga. Yung wala kang napapansin sa'yo, walang kang buhay-buhay, yun ang tamang simula. Amen po ba mga kapatid? Are you with me? Magbasa kayo ng biography. Paminsan-minsan magbabasa din kayo ng biography about great and successful men. Lagi niyo pong makikita doon, nagsimula sila walang kabuhay-buhay. Maraming struggles along the way. Sabi natin, struggles. Kaya dapat, mindset natin ganito, kakampi natin dapat ang struggles. Amen? Okay, one of the verses I love so much is yung Proverbs 24:16. I have quoted that a lot of times, but let's revisit that again. Alam mo ba ang word ni God, napaka-powerful. Sabi natin, powerful. Alam mo, ilang beses mong babasahin, iba pa rin yung impact at dating sa'yo. Tama po ba yun mga kapatid? Okay, basahin natin. Proverbs 24:16, kahit wala pa. Pastor, paano babasahin? Hindi nga talaga mabasa. Okay, at the count of 3, are you ready? 1, 2, 3, go! Maganda pong principle behind that verse. Sabi niya, a righteous man falls 7 times. Ilan daw po? Actually, hindi po yun 7 times lang talaga na actual 7 times. Ang 7 represents complete number. Sabi natin complete number. Ibig sabihin noon, pwedeng 700 times, pero complete number siya dahil sa 700 times na yun, doon siya natuto. Are you with me? Are you with me? So hindi 7 times. Tingnan mo, kumpara niyo yung but the wicked, sabi niya, are brought down by a single calamity. Yung hindi righteous, yung masama ang puso, yung wala kay Lord, isang pagkakamali na, hindi na nag-try. Are you with me? Are you with me? Pero yung righteous, ang daming tries. Hindi nagtatagumpay. Hindi nagkaka-clients. Amen. Iniiwanan ng clients sa home office. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Yung clients nawawala. Are you with me? Yun pong ibig sabihin yan. They fall 7 times. Ang daming beses bumabagsak. Pero please hear me. Doon sa pagbagsak natin, precious yan eh. Kasi i-analyze mo ang dahilan kung bakit ka hindi nagtagumpay. Are you with me? So sa akin yan, pag nagpipreach ako, nung unang panahon nagpipreach ako, hindi nabibless ang tao. So pupunta ako doon, i-examine ko yung aking manuscript. Anong laman nito, bakit hindi nabibless yung tao? Are you with me? So aayusin ko yan. Pagkatapos manonoorin ko yung aking sariling video, yung binidyo kong sarili, pangit, pero binidyo ko ng konti. Are you with me? Panonoorin ko ano yung dapat kong i-improvein dito sa aking gesture ba? Sa akin bang enunciation and pronunciation? Kasi ako po bilang taga-Capiz, ang pronunciation ko Bisaya. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? So i-improvein ko hanggang ngayon, sumasabit pa rin, pero malaki ng improvement. Are you with me po mga kapatid? So analyze ko, bakit hindi ito nagtagumpay? So analyzein ko yung manuscript. Analyzein ko siguro yung pag-handle ko ng microphone. Siguro yung wala akong ka-joke-joke. Are you with me po mga kapatid? Wala akong kwento. Kagad
So naintindihan ko through the years, mahalaga ang story. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Mahalaga yung may rapport ka with the audience. Naintindihan ko na ho yan ngayon. Pero dati hindi ko ho yan alam. Pero dahil sa aking maraming pagkakamali, ina-analyze ko ano bang effective public speakers. Di ba? Pinapanood ko yung mga magagaling na public speaker. Natututo ako doon, nagtitake note ako sa kanila. So today, isa na ako sa mga magaling na public speaker simply because I learned from many of my failures. Are you with me? Are you with me? Tama po mga kapatid? Are you with me? So kunyari ngayon, ang trend sa public speaking ay hindi na yung bombastic na maniwala ka kayo kung hindi mapunta ka sa impyerno. Ngayon ang trend na is that conversational. Kamukha ng ginagawa ko ito. Ang tawag doon conversational. Ano pong tawag? Bakit ko alam yon? Kasi nga nag-aaral ako madalas. Are you with me? Nakakita kayo ng doktor na magaling? Mamayang konti, wala yan sa kanilang clinic. Nandun sa Singapore, nagsiseminar. Tama po ba mga kapatid? Pero pagbalik yun, pila po yun. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Are you with me? Mamayang konti, nandun sa Manila. Kasi nga, continuous yung learning. Yan ang mga magagaling. Magaling na nga, nakaka-achieve na nga, patuloy pa rin nag-aaral. Amen. Amen. Ugaliin po nating laging nag-aaral. Pag pumunta kayo sa church nila, galing ko magpunta para mag-worship. Huwag ka lang pumunta para makita yung crush. Are you with me? Na hindi kanya crush. Are you with me? Are you with me? Munta ka para mag-aral. Mag-improve. Are you with me? Are you with me? Para pag hindi ka crush ng iyong crush, it doesn't matter. May nawala sa'yo, hindi mo ako ginusto. Are you with me mga kapatid? Multi-millionaire balang araw to. Sayang. Amen po mga kapatid? Amen? Tama po ba mga kapatid? Okay po ba mga kapatid? By the way, pag may mga ganun tayong episode, wag sa ating mga lalaki, di ba? Na-Alaska ko lagi yan eh. Pag nakakita kong lalaki doon, nabigo, nabasted, nandun na sa kanto yan, nagiinom. Nangyari sa'yo bro? Wala nang halaga ang buhay ko. Dapat ka lang binasted, wala kang kabuhay-buhay. Are you with me? Kahit mahal ka ng babae, dapat ka lang na binasted. Yeah, kasi sa babae, importante yung security, nakasandal. Pangbabastid pa lang, hindi mo na makayanan. Paano kaya kung may 10 ka ng anak balang araw, sabay-sabay may pangangailangan? Are you with me po mga kapatid? Mas marami pang problema ng may asawa kaysa sa single. Tama po? Tama? Pag naligaw kayo, binasted kayo, okay lang mga kapatid. I-bless nyo sila. Tama po ba mga kapatid? Tuloy nyo lang yung buhay, magiging maganda. Tapos balang araw, magandang buhay. Tapos yung nagbasted sa'yo, binubugbog ng asawa. Tapos ikaw nakikita ka ng Mercedes-Benz. Are you with me? Sana yun ang... yung magsisisi ba? Amen po mga kapatid. Amen. Amen. Tama po ba mga kapatid? Amen? Okay ba magkwento? Wala kasi sa preaching ko no? Yung first love ko po, binasted ako. Alam nyo na po yan mga kapatid, tama? So, of course, nag-move on ako. Mahirap, pero nag-move on pa ako. And then, many years later, ako yung pastor, nagpapastor ko sa Manila. Umuwi pa ako ng probinsya sa Capiz para mag-minister. Nag-speak ako doon sa isang anniversary. And then, nakasakayan ko po yung yung babaeng nagbasted sa akin. Actually, hindi ko nakita, hindi ko nakilala. Kasi nakasalamin ng yung itim. Naka-shades, yes, naka-shades. Because the future is so bright. Amen. kay Nelson kayo natutunan. Kay Nelson ang may kagagawa niyan. The future is so bright. Sabi niya gano'n. So ito na mga kapatid, may anak, na parang 4 yatang anak eh. So ang kulit ng bata, sa jeep pa to sa jeep, siksikan ng jeep. So inaano ko yung bata. Actually, hindi ko talaga alam. So inaano ko yung bata na and then finally, hindi siguro matiis, ni-reveal niya yung identity niya sa akin. Sabi niya sa akin, kumusta ka na? Nagulat ako, sabi ko, ikaw pala yon. Ay sabi ko, okay naman, galing ako ng Maynila at umuwi na ako para mag-preach sa isang church. Ay sabi niya, buti ka naman. Okay, ikaw, kumusta ka na? Hindi makapagsalita. So yung nung tinanggal niya, pasa yung To make the long story short, ang napangasawa niya, drug addict.
Tapos madalas siyang binubugbog, inanakan ng marami, tapos madalas binubugbog. Siyempre, hindi ako nakipagkwentuhan ng mahaba sa kanya. Are you with me po mga kapatid? Are you with me po mga kapatid? Alam ko na. Tama po ba mga kapatid? Sa isip-isip niya, sana ito. Are you with me mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Okay, dapat ang ng mga lalaki ha. Huwag kayong pag binasted kayo, nag-iinom, wala nang halaga ang buhay. Bubugbugin ko talaga kayo pag nakita ko kayong taga-Calvary kayo. Anong ginawa mo sa napakaraming kong preaching? Gaganunin ko talaga. Tama po ba mga kapatid? Amen. Move on. Sabi mo sa tayo, move on. By the way mga babayan, pag nagbasted naman kayo, wag naman yung sa akin pababasted, ganito eh. Kasi kaibigan ng ate ko, sabi ko, mahal kita. Bakit mo naman nasabing, sabi niya, ikaw, sabi ko, mahal mo rin ba ako? Sabi niya, tapatin na kaagad kita para hindi ka na mahirapan. Pero pinuno ko muna yung 3 drums nila at saka nagsibak muna ako ng kahoy. Pinagsibak ko ng lola eh. Pero sabi niya, para hindi ka na mahirapan. Sabi niya, hindi kita gusto. Sabi ko, nakikita ka naman, nakasmile ka sa akin dahil pumunta ka sa bahay. Siyempre, sabi niya, kaibigan ko ate mo eh. Tapos parang hinighlight niya talaga eh. Kailanman hindi kita gusto. Hinighlight talaga eh. Hinighlight talaga mga kapatid. Highlight. Sabi mo sa tayo mo highlight. Mga babae, pag nabasted man, huwag naman ganun kabrutal. Yan bro, ganito mga kapatid, ganito aturuan ko kaya kasi tinuturuan ko talaga kayo ng lahat ng aspeto ng buhay. Tama po ba mga kapatid? Alam mo, minsan mga lalaki na, na wala sa katinuan, pag mahal na mga babae, kinikidnap na lang. Are you with me? Are you with me? Para hindi kayo kidnapin. Alam mo bro, thank you sa pagmamahal mo sa akin. I appreciate it. At pinag-pray ko talaga naman. But ano talaga eh. Walang confirmation. Hindi yun ang sagot. Oh. Hindi bro. Hindi. Erase. Sabi mo sa katabi mo, erase. Kayo alam niyo yung may alam kayo Ganito sabihin niyo, bro, thank you sa pagmamahal. I prayed about it and mukhang friends na lang tayo habang buhay. Nagigets siya po mga kapatid, hindi wag namang masyadong masakit. Ang goal kasi ng panliligaw is to determine God's will for your life. Tama po ba mga kapatid? It's not to hurt the person. Malinaw po ba? Malinaw po? So hindi tayo nang hurt dapat. Nagigets? And of course, i-appreciate nyo yung kanilang admiration. Pero malinaw naman sa sagot na hindi ka mag-aasawa dahil may nagkagusto lang sa'yo. Tama po ba? Dapat gusto mo din. Kasi ang pag-aasawa mahirap. Tama po ba mga kapatid? Masarap, maraming pagpapala, pero may hirap siya. That's why dapat gusto nyo yung bawat isa. Kasi pag hindi mo gusto, madali pong mag-give up. Malinaw po ba yan mga kapatid? Amen? Okay, so yun po ang ating topic. Love courtship na seminar na tinitlean lang natin ng iba. Amen po mga kapatid. Okay lang kayo mga kapatid? Are you with me? Okay. So, balik pa tayo doon So, dapat identify natin ang ating gifts. Sabi natin gifts. At yun po ang magpa-finance sa atin. Yun ang mag-i-increase ng iyong finances at yun po ang magpapayaman sa iyo. Importante talaga na alam ninyo ang gifts at ang trabaho ninyo according sa inyong passion. Kasi pag mangangat ang inyong finances requires hard work. Amen. Because it requires hard work habang pataas ka ng pataas, dapat talaga gustong-gusto mo. Kasi pag hindi mong gusto, magsasawa ka, gusto mo laging umuwi. So hindi mo matututunan ang mga finer points ng business mo, finer points ng iyong field. Malinaw po ba yun mga kapatid? Dahil ako gustong-gusto ko po yung aking line, gustong-gusto ko yung aking field, pinag-aaralan ko ang related fields. Sabi natin related fields. Sa isang pastor, anong mahalaga sa kanya? Preaching, leadership, tama po ba mga kapatid? Administration. Napag-aralan ko na po yun. Pero pinag-aralan ko ng related fields. So naintindihan ko, mahalaga ang mag-counsel ng tao. Related field yun, ang pagpapastor. Tama po ba mga kapatid? So pinag-aralan ko pa paano mag-counsel ng tao. Tama, hindi po ako normal na magaling sa counseling. Pinag-aralan ko siya. So may hirap doon, maraming hirap. Pero pinag-aralan ko kasi related fields yan.
Are you with me? So ganun, hindi mo lang siya pag-aaral yung field mo itself, kundi yung related field. That's why it's important for you to love your field. Yung career mo, yung gusto mo. Para sa ganun, yung pag-aaral mo, ang tingin mo, hindi burden. Ang tingin mo, joy. Amen. Amen. Yung mama ni Haya at saka si Pastor Abel dati, kinakailan nila akong kalad ka rin sa aking table eh. Tara, matulog ka na. Kanina ka pa nagpupuyat. Laging pong ganyan. Laging ganyan. Ako yung kinakaladkad from my table. Kasi gustong gusto kong nag-aaral. Gustong gusto kong nagtatrabaho. Malinaw po ba yan mga kapatid? By the way, kung hindi healthy ang view mo sa work, hindi ka magtatagumpay. Because ang work, ang dinesign ng Lord na para sa ating tagumpay. Malinaw? Malinaw po? So kung hindi mo gustong work, pangit ang view mo sa work, hindi ka magtatagumpay. Kasi yun ang design ng Lord eh. Yun yung instrument niya para ikaw magtagumpay. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? So dinesign ng Lord na ako'y speaker, tama, teacher. Malinaw po mga kapatid? So pag pinag-iigihan ko yun, magtatagumpay ako sa magitan nito. Tama po? Balang araw, magiging international speaker na ako. Amen po mga kapatid? Kasi nag-i-speak na ako sa Ghana na nag-aaral sa SLU. Amen po. Di po. Alam ko na po yun. Mangyayari po yun sa buhay ko balang araw. Amen po mga kapatid? Amen? Alam ko na yun. So, dapat ganyan. Number 2. Okay lang kayo? Okay, so buksan po natin ang number 2. Basahin natin. 1, 2, 3, go! You need... Pagkatapos mo identify ang iyong gifts, dapat gamitin mo. Balikan na po natin yung verse kasi may principle po doon sa verse. Okay, balikan natin verse 3 hanggang 6. Sige bro. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Sabi natin, few. Huwag ka lang humingi ng konti. Ibig sabihin, damihan mo. Sabi niya, then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. And then verse 5, so she left him and afterward shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. Sabi natin, kept pouring. Tuloy-tuloy ang kanyang pagpupur doon po sa jars. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Sinuyod na po namin yung lahat ng kapitbahay dito sa Gisad. Wala nang jar sila, ubos na. Pinahiram na sa atin. Are you with me? Are you with me? Nung wala nang mapaglagyan, tumigil na yung pagpour ng oil. Amen. Amen. Malala ko tuloy yung ako'y nagpapastor sa Manila. Mayroon akong taga Mindanao na song leader. Siyempre, yung Bisaya ang pananagalog ko, ganun din sa kanya. So pag nagpapakanta siya, mga kapatid, kantayin natin itong kanta nito, give me oil. Sabi ko, Pastor, oil naman. Ay, ganun ba, Pastor? Sorry po, Pastor. Sige. Mamayang konti, give me oil. Sabi ko, oil na naman. Sabi mo sa katabi mo, oil. Nung wala na pong jar, tumigil na po. Wala na. Wala nang mapaglagyan. Ang blessing ni Lord, hindi siya dapat tumitigil. Amen po, mga kapatid. Pero pag walang mapapaglagyan, titigil na siya. Personal mo na. It's important for us to maintain a teachable heart and spirit. Ano po yun? Dapat po talagang lagi tayong nagpapaturo. Ibig sabihin yung puso natin, laging dapat na nag-expand. Willing na mag-grow. Are you with me? Because the moment na hindi ka na willing mag-grow, titigil na yung kaalaman. Kaya ako, pinaka-importante sa akin araw-araw po ako nag-grow. Yun po ang isang principle ko sa buhay. Araw-araw akong nagbabasa. Araw-araw ako may natututunan na bagong ideas. Hindi pwedeng wala. Kahit ako may sakit, sisingit pa rin ako doon sa table, may mabasa man lang ako doon, may matutunan ako for the day. Hindi pwedeng wala akong matututunan sa isang araw. Are you with me? Sayang para sa akin, sayang yung araw na yun. It's a waste na day. Malinaw po ba yun mga kapatid? Pag ganyan ang ating attitude, lagi si Lord nagbubuo sa atin ng wisdom. Sabi natin wisdom. At yung wisdom na yon, kailanganin mo yon para sa iyong work, para sa pagpapaangat ng work mo, at pagpapaangat ng iyong finances. Malinaw po ba yun mga kapatid? Are you with me? So nung nawalan na po ng lagayan, wala ng oil.
Dapat yun nga po mga kapatid, hindi tayo dapat nawawalan. Ang tendency natin, pag gumagaling tayo, yung mayabang. Tama po ba yun mga kapatid? Tama po? So dapat, ang mindset natin, habang gumagaling ka, lagi kang nagpapakumbaba. Are you with me? Kaya sa akin, importante yung prayer na nakaluhod, araw-araw. Kasi that's a reminder for me, kung anong meron ako, kung anong galing ang na-achieve ko ngayon, it's because of the Lord. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Tama po. Kasi nga po, ang tendency nating mga tao, pag gumagaling, yung mayabang talaga eh. So dapat, pag gumagaling tayo, dapat yung teachable heart and spirit natin, intact dapat. Amen po mga kapatid? Amen? Kaya ako malagang may ballpen, may notebook, kahit saan ako pumunta, lagi ako nagtitake notes. Kahit hindi sa seminar, sa bahay lang, nagtitake notes na ako eh. Minsan natutulog na ako, may idea ang pinaisip ko, babalik ako, gigising mo na ako noon at isusulat ko yung ideas. Kasi pag hindi ko sinulat, mawawala. Kung aasan ko, bukas ko na lang isulat pag-gising ko. Hindi ko na maalala. Are you with me? Are you with me? At minsan yung idea na po, napakahalaga. Tama po ba mga kapatid? Kaya kapag naisip ko, sinusulat ka agad. Sabi mo, sulat ka agad. Pero nga po, dapat teachable heart. Balik po tayo sa point natin. Balikan mo bro yung point natin. Number 2. You need to use what you have to increase and multiply your resources. Tinuruan siya ni Prophet Elisha, sabi niya itong gagawin mo. Maglagay ka ng paglagyan, and then sabi niya, maghanap ka ng marami, and then saka sa pinunan ni Lord, sumagitan ni Prophet Elijah, lagyan mo ng tubig. Ibig sabihin, hindi niya lang na-identify yung kanyang gift, kundi ginamit niya ng maigi. Are you with me? Are you with me? Tingnan niyo po, yung paggamit niya ng maigi doon, hindi lang siya nagkuha ng lalagyan ng oil ng 1, 2, 3. Nagkuha siya ng napakarami. Are you with me? Are you with me? Tapos nagtrabaho siya ng matindi. Pagkatapos kinakailangan niyang i-delegate sa mga anak, tulungan niyo ako, hindi ko to kaya. Punuin natin itong 50 drums ng oil. Sabi natin, o kaya 100 drums ng oil. Baka 500 pa. So nahirapan silang magpuno. Tama po ba mga kapatid? At nung napuno na nila, na-exhaust na nila ang lahat ng lagayan ng oil, wala na, so tumigil na yung blessing. Pero, bago siya nagkaroon ng blessing, maraming hard work ang ginawa niya. Amen. Amen. Now, importante po yung hard work and smart work. Ano po yun? Bro, bakit timplan mo nga? Parang pangit yung sound niya. Hindi bagay sa pagkagwapo ko, bro. Siyempre, masakit sa tenga at saka hindi pleasing sa tenga. No? So, nung na-identify niya ang kanyang gifts, tinrabaho niya ng gusto. Are you with me? Kung sa amin sa home office ito, nirakrak. Ano po yung ginawa? Nirakrak. Tinira talaga ng gusto. Ulitin ko po sa amin, sa atin sa home office, lingwahe ng home office ito. Para magkaroon ka ng top-notch client, ang tawag namin is premium clients. Anong tawag? Bago ka magkaroon ng premium clients, dapat premium work habit ka rin. Are you with me? Are you with me? Si Junel, bago pa lang po ito, June siya pumunta ng Butuan, meron ka agad clients. Fastest kaya ta bro, nagkaroon ng clients. Dahil yan sa nagmahal sa'yo. Pero yun ba, tingnan mo pag nagtatrabaho siya. Di ba? Natatapos na dapat ng 9 to 5 lang eh. So sabi nila bro, minsan na alas 8 na doon ka pa. Imagine nyo po yun mga kapatid. No? It's not required, but going the extra mile. Tama po ba yun mga kapatid? Ang success po ng tao, ang common na denominator ng success is hard work and smart work. Ano po yun mga kapatid? Hard work. Parang yung smart work, ang tawag dyan quality. Pero yung hard work, ang tawag doon quantity. But you cannot have a quality unless you have quantity. Tama po ba mga kapatid? Tama? Sa time sa family. Gusto ko magkaroon ng quality time sa aking mga anak, sa aking family. Pero hindi ka magkakaroon ng quality time kung wala kang quantitative time. Kung hindi maraming time ang binubuhos sa family mo, hindi ka magkakaroon ng quality time. Hindi mo pwedeng sabihin, anak, mayroon na akong 5 minutes sa quality time. Teka, quality time tayo. Hindi Tatakasan ka ni Ezekiel. Are you with me po mga kapatid? Lalaro yun kay Oron. Tama po ba mga kapatid? Papa, naglalaro kami dito eh. Walang quality. Tama po ba mga kapatid? Are you with me?
Ibig sabihin, ang smart work, hindi natin makukuha yan nang walang hard work. Kaya dapat ang view natin ng work, tama. Kasi kung view natin ng work, burden, ay hindi tayo magtatagumpay. Kasi yung work, ang avenue ni Lord para i-bless tayo. Kasi sa work natin, mag-work tayo according to our passion, according to our talents, according to our giftedness. Pero ang common nun, work pa rin. Tama? Tama po? Of course, nakakabasa tayo, kamukha ng mga, yung Facebook, sino bang founder ng Facebook, no? Mark Zuckerberg, no? Yung para bang overnight success nila. Pero hindi natin nakita yung hard work nun. They work hard according to your passion. Kaya parang ang dating, naglalaro lang sila. Pero hindi sila naglalaro. They work so hard, and they work also smart. Tama po ba? Amen? Amen? So dapat pagsamahan natin, no? So sila nagtatrabaho, yung babaeng yun, nagtrabaho siya ng gusto, grabe, nag-ipon siya ng barrel of oil, no? Tapos pinuno nila, sabihin natin, 500 na yun. Abay, napakarami nun. Si prophet naman, ang dami, kabalo kong tao. Di ba? Dami na. 78 years old na, uutusan mo ako, prophet. Grabe ka namang pastor ka. Tama. Hindi nagreklamo eh. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Again, mga kapatid, healthy dapat ang view natin ng work. Nakita pa natin si Jesus. Kaya gusto ko si Jesus. Minsan, whole day of ministry niya, pagod na siya. Yung mga disciples, sige, punta kayo sa tabi para makapagpahinga. Siya, anong gagawin? Pupunta sa bundok para manalangin. Trabaho pa rin. Are you with me? Are you with me? Tama? Trabaho pa rin. Kasi sa kanya, healthy ang view ng work eh. Dapat po talaga mga kapatid, ang view natin ng work, healthy talaga. Ibig sabihin, kahit hindi nakikita ng tao yan, work ka pa rin. Tama? Hindi na-appreciate ng tao, work pa rin. Kasi mahal mo work mo eh. Yun ang binigay sa'yo ng Lord. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? Amen? Colossians chapter 3 verse 23. Bro, pakilagay nga please. Colossians 3:23. Maganda po itong verse na ito. 3:23. 23 bro. Nga dagdag na verse kasi ito kaya hindi na pagandaan. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go. Whatever you do, work at it with all your heart. So kapag nagtatrabaho ko doon sa table ko, sa office ko sa bahay, walang nakakita, no? At hindi ko pinapakita. Hindi ako nagtatrabaho para makita. Are you with me? Nagtatrabaho ko because I love it. Nagtatrabaho ko because that's my worship to God. Are you with me? Nagtatrabaho ko sapagkat kinocultivate ko ang aking talents. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Doon sa table ko, marami pong doon. So nag-mendo ng Bible, nagde-devotion ako doon, may memory verse ako doon, may book of idioms ako doon, nag-aaral ako ng idiomatic expression, kinakabisado ko. Are you with me po mga kapatid? Amen? Meron akong book doon ng health. Nagigets? Are you with me? So yun po, kung ano yung nakikita kong kailangan kong gawin ng long term, ginagawa ko. So mahina ako sa aking health, pinag-iigihan ko. Hindi lang ako nagwa-walking, nagbabasa ko ng libro, para lalo akong humusay, gumami ang aking kaalaman. Are you with me? Pinupuri ako ng tao? Hindi. Hindi ko niya kikita eh. Tama po ba mga kapatid? Butis pastor, ang sipag-sipag. Ay, walang ganun. Hindi ko niya kikita eh. Tama po ba mga kapatid? Because I'm not working for men. I'm working for the Lord who called me. Dinipositohan niya ako sa buhay ko, nilalabas ko yun para sa paglilingkod ko kay Lord. Tama po ba mga kapatid? Amen? Amen? Alam niyo po, ang magandang paglilingkod kay Lord, dinipositohan tayo ni Lord sa loob natin. So yung ating pagtatrabaho, nilalabas natin yung binigay ni Lord sa atin. Amen? Amen? Yung talents natin, binigay ni Lord sa atin, gift ni Lord sa atin. Yung ating performance is our gift to the Lord. Amen? Alam mo, sloppy yung ating performance. Walang kabuhay-buhay. Sayang, ang ganda ng binigay ni Lord sa atin, tapos ang babalik natin, sloppy. Tama? Hindi. Dapat excellent yan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kailangan bang excellent pag nakikita ng tao, pag pinupuri ng tao? Dapat hindi. Hindi ka pinupuri ng tao. Excellent ka, nag-work hard ka. Tama po ba mga kapatid? You don't work for men, you work for God. Tama, mapapansin ka balang araw ng mga tao, ng mga boss mo, normal yan. Because you work hard to God first.
Normal kang mapapansin ng iba balang araw. Tama po ba mga kapatid? Amen? Pag nag-work hard ka doon sa tamang passion mo mga kapatid, balang araw mapapansin ka talaga eh. Pero hindi yun ang goal mo. Ang goal mo lang mapalabas ang potential mo as a form of your worship to God. Malinaw po ba yun mga kapatid? Sige po, palakpan po natin si Lord. So mga estudyante, pag si mama mo gusto ka mag-nurse pero hindi mo gusto, huwag mong sundin si nanay. Hindi po yung disobedience. Are you with me? Are you with me? Nay, maganda po yun kasi malalaki ang sahod ng nurse. Kaso lang hindi po talaga yun ang gusto ko eh. Pag nagtrabaho ko ng nurse na hindi ko gusto, malamang mabobore ako. Tama po ba? Hindi ako magsasucceed. Tama, malamang sloppy yung aking work as a nurse. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Are you with me? At saka tinuturo ni pastor. Yung gwapo ng pastor na kalbo. Amen. Amen. Tama, mga kapatid. So, ganyan. Sabi mo sa katabi mo, ganyan. Sabi ni Jesus, testimony niya, sabi niya, my Father has always been at work. Ano daw po? Sabi ni Jesus? My Father has always been at work. Sabi niya, yung ama ko sa langit noon nagtatrabaho at hanggang ngayon at magpakailanman nagtatrabaho. Ibig sabihin, healthy view of work. Laging nagtatrabaho. Yung retirement, sabi natin retirement, according po sa isang survey sa Amerika, yung mga taong nag-retire, 60 to 65, pinag-aralan sila, nag-retire sila ng 60, no? Yung iba, 65. Kasi may mga ibang company, mandatory yung requirements. Pagkatapos lang mag-retire, nag-retire sila ngayon, chinek ng researcher 3 years later kung ano nang kalagayan nila. Natagpuan ng researcher, 2 to 3 years lang na pagkatapos silang mag-retire, tigok na sila, patay na. Marami sa kanila nag-retire nung una ang sipag-sipag. Aga sa opisina, nagigis niyo po ako mga kapatid. Talagang vital, puno ng buhay. Nung nag-retire, 2 to 3 years lang patay na. Kasi tumaba na, puro na lang Netflix. Are you with me po mga kapatid? Wala nang exercise. Tumaba yung BP, nagani heart attack. Are you with me? Dinala sa PIDS. Tama, parang ako yun. Tigok! Are you with me? Bakit? Kasi nga, nung unang panahon, masipag silang pumasok sa trabaho. Kasi nga, na-fulfilled sila, ginagamit ang talents nila and skills to advance the cause of God. Tama po ba? So nakapagtrabaho, kung sa Red Cross nagtatrabaho, nakakatulong sa maraming tao. Nung hindi na nagagawa yung pagtulong sa maraming tao, wala nang purpose. Wala nang dahilan, wala nang meaning yung buhay. Tama po? Mabilis na matay. Ganun po dapat. So ang work dapat, mga kapatid, it's a form of worship natin yan. Wag nating wag nating pagsawaan ang ating work. Ngayon kung kayo nagtatrabaho ng work, nagsasawa kayo, madalas kayong mambore, di ba? Tama? Tama? Tago, tatakas sa work. Pag ganun, ibig sabihin, hindi kayo fitted doon sa particular work. Hanapin niyo yung work according to your passion. Are you with me? Are you with me? Kasi kung nagtatrabaho ko according to your passion, mapapagod ka? Of course. Ako ba napapagod? Yes, napapagod din ako. Pero hindi ako nawawala ng motivation. Are you with me? Are you with me? Tama, pahingal ako ng konti. Balik na naman. In fact, pati pagpapahinga ko, ay limitado. No? Are you with me? Pag ang madalas kong pahinga, although hindi ko na masyadong ginagawa ngayon, naglalaro ko ng chess. Maraming pong tao naglalaro ng chess. Parang entertainment nila. Ako po, nagpapahinga po ako para maglaro ng chess. Pero naglalaro ko ng chess kasi ang chess, according po sa study, nag-equip siya ng tao para magaling mag-planner. Magaling mag-plan. Are you with me? Magaling kang mag-analyze. Kasi nga, yung sa chess, nag-analyze ka doon. Ang isang tao naglaro ng chess, magaling mag-plan, magaling mag-analyze, magaling gumawa ng desisyon. Are you with me? Are you with me? So ako, pati yung aking entertainment, strategic yung aking pag-entertain. So hindi ako naglalaro para lang ma-while away my time. No. Naglalaro ko, kasama pa rin sa purpose. Are you with me? May dulot pa rin yan sa akin. Nagigets mo? Ang tawag doon, strategic. Sabi natin, strategic. Lahat ng ginagawa mo may kinalaman sa iyong purpose sa buhay. May kinalaman sa pag-advance ng gift ni Lord sa iyo. Ang tawag doon, strategic. Malinaw? Say amen. May natutunan? Amen. So again, kayo kung hindi nyo alam ang iyong gifts, meron tayong booklet, sinulat po ko,
na malalaman ninyo kung ano yung top 3 ninyong gifts. Marami pong gifts doon, mag-focus kayo sa top 3. Kasi malamang yung top 3 na yun ang gifts, main gifts na binigay sa inyo ni Lord. Malinaw? Malinaw? At pag kayo nag-focus sa main gifts niyo, malamang ang susi, ang key, para malaman nyo na yung ay gifts, ibig sabihin, pag ginagawa nyo yung bagay according to your gifts, nag-i-enjoy ka. Are you with me? Isang palatandaan nyo, nag-i-enjoy ka. Kunyari ganito, di ba, lagi naman tayong overtime. Bakit ako laging overtime mag-preach? Kasi nga nag-i-enjoy ako. Hindi talaga mga kapatid, di ba? Di ba, nakapunta naman kayo sa ibang church, di ba? Minsan, ang mga pastor, titigil na kasi wala nang masabi. Tama po? Ako hindi. Sagana ako sasabihin. Tama po ba mga kapatid? Hindi po talaga po mga kapatid. Nakikita nyo? Lagi, kadalasan yan, overtime. Minsan, pinipilit ko lang sarili ko para tapos lang kahit ano pa sana. Marami pang sasabihin. Are you with me? Because I'm working according to my gifts. Sige po, palagi si Lord. Okay na, gift mo pagkakanta. Pag nagkanta ka, talagang wagas yan. Di ba? Worship, parang ikaw at lang si Lord. Pero kung hindi mo gift yan, kanta ka nga dahil inutusan lang ka ni Ate Maita. Parang ganun itong forma mo. Nakigets niyo po mga kapatid? Nakigets? Nagpe-perform ka, pero hindi wholeheartedly. That's why yung performance mo hindi maganda. Nakigets? So, gagawa ka ng trabaho sa hindi mo gift, hindi mo maganda performance mo. Hanapin mo yung gifts mo, hanapin mo yung career according gifts, mag-enjoy ka. Amen? So, paano ang pastor ang trabaho ko ngayon, hindi sa gift ko? Hindi, mag-transition ka. Huwag ka naman munang mag-resign. Tama po ba mga kapatid? Transition ka. Hanggang sa yung gifts mo, yung passion mo, according to yung work mo according to your passion. Are you following po mga kapatid? Amen? Okay, number 3, last. Sabi mo sa katabi mo, buti naman. Sabi mo sa kanya, marami pang sasabihin sa naspas. Talaga naman. Alam niyo, pagdating sa insights, pagdating sa preaching, hindi ako mauubusan. Tanong niyo kung bakit. Alam niyo ba, may mga joke kami sa seminary, no? Ang pastor daw, nagpastor siya sa kanyang church nito, 2 years lang, ang average. Tapos lipat na sa isang church. Pagkatapos ng 2 years, lipat na naman siya, resign naman siya, punta sa isang church. Bakit ka, pastor, resign ng 2 years lang? Kasi naubos na yung preaching ko. Kuna na ngayon. Ibig sabihin yung preaching niya pang 2 years lang pala. Hindi, joke talaga yan sa seminary. Ako, hindi po ako naubusan ng preaching. Kasi palabas ako, palaaral po ako. I'm enjoying yung aking ginagawa. Nagigets? Pati pag-research ko, hindi po yun burden sa akin. Na-enjoy ko yan. Amen. Amen po mga kapatid. Alam mo, nagbumibili ako ng maraming books. Tapos, nandiyan, may mga bagong books ako dyan sa bahay. Ayan, may mga bagong books yan. Ibig sabihin po, may mga books akong binili na hindi ko pa nababasa at hindi ko pa kayang basahin sa ngayon. Minsan may mga 12 yan, 15 pong naka-standby. Na pag nagkaroon ako ng time, masisingit ko yung pagbasa. Ganun po kaya karami yung bakante kong books na bago. Bakit kaya ganyan? Kasi nga po mga kapatid, pag may pagkakataon ako, ibabasa ko na talaga yun. Tama po ba mga kapatid? Ibig sabihin nakahanda yung dapat kong gagawin. Are you with me? Nakaplano, nakahanda. Bakit? Kasi gusto kong gumawa ng ganyang bagay. Kaya hindi ako nauubusan. Tama? Tama po? At siguro naman, hindi naman paulit-ulit yung preaching ko. May mga nauulit, pero intentional po yan. Tama po ba mga kapatid? Yeah. Ang isang masasabi ko, hindi boring yan. Tama po ba mga kapatid? Kahit pakinggan nyo ko every Sunday, hindi kayo mabore. Kasi because I know what it takes. At lagi akong nag-aaral, lagi akong nagre-research. Are you with me? Are you with me? So yun po, plan. Basahin natin, number 3. Plan. Okay. Verse 7. Basahin po natin ang verse 7. Anong sabi ni Elijah sa mama? Sabi niya, go and sell. Then she went and told the man of God and said, go sell the oil. And then, nag-report pala siya doon kay Prophet Elisha. Sabi ni Prophet Elisha, go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Sabi niya, napuno niyo na yung lahat ng barrel? Opo po, pastor. Sabi niya, ibenta niyo na yan. Doon sa Baguio Public Market. Are you with me? At ang mabintahan niyo doon, ibayad mo sa lahat ng pinagkautangan mong mga Bombay. Amen. Ang natitira, ilagay mo sa bangko, kaya na yung mabuhay ka hanggang kayo mamatay. Are you with me? Are you with me? Okay, anong number 3? Principle natin. Biblical principle na number 3. Plan. Come on, basahin natin. 1, 2, 3, go. Plan to maximize your life and resources for a lifetime. Ulitin ko po
ang retirement is a modern phenomenon. Ibig sabihin, ang retirement as we know it today, hindi naman talaga yan dati. Gawa-gawa lang yan na bago. Nagigets? Nagigets? Meron po kayong nakayaman na mga, mayroon kayong nabalitaan ng mga successful na mga tao na nagre-retire? Kunyari si Lucio Tan. Nagre-retire si Lucio Tan. Yes, nagre-retire siya minsan sa kanyang posisyon. Pero hindi siya nagre-retire sa kanyang mga businesses. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Ibig sabihin, yung mga highly successful people, they understood itong principle na ito. Sa kanila at sa akin, lagi ko pong sinishare ito sa atin, walang retirement. Ako po, nakaplano ako na magpastor sa church na ito hanggang ako ay mamatay. Are you with me? Are you with me? So siguro sabihin natin 85 years old ako balang araw, 90 years old ako, mahina na ako, hindi ako makapag-preach, hindi ako makakamukha ng ginagawa ko ngayon. Malamang maghihirang tayo ng ibang pastor. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Are you with me? Pero ako nandito pa rin sa church. Tama po ba mga kapatid? Kasi ang commitment ko habang buhay. Sabi mo sa tabi mo, habang buhay. Are you with me? I don't plan on making retirement. Kasi para sa akin, hindi ko nakikita ng retirement na sa Bible. Alam niyo po ba na ang best years ng isang tao, pag siya ay tumatanda, nandun ang kanyang galing. Are you with me? Are you with me? Alam niyo ba ang galing ko, ay sa edad ko ngayon, yun refine yung galing ko ngayon, at malamang hanggang 85 years old ako. 88, siguro ganyan. Nagigets? Nagigets? Imagine mo mag-retire ka ng 60 years old, 65 years old. Saan napunta yung galing? Sayang. Sa golf course. Are you with me? Are you with me? Kaya din nakita niyo po, mga may edad natin, sina Ma'am Karen, nagle-lecture yan sa encounter natin. Sayang yung galing nila. Tama po ba mga kapatid? Kahit minsan masakit na yung tiyan, likod yung inaano ko lang, ini-exads ko mga kapatid. Hindi naman talaga ganun eh. Over. Ini-exads ko. Are you with me? Tama? Kung galing pala ng tao ay nakikita mo pag matanda, ibig sabihin dapat hindi mo pag-retire rin. Nung taon si Moses na nag-serve kay Lord ng maayos, 80 years old. Yung founder ng McDonald's, sino po ito? Founder ng McDonald's. Kailan niya sinimulan yung McDonald's? Founder ng, KFC, Colonel Sanders, tama? Kailan niya sinimulan yung retirement? Ano niya kaya yan? Ibig sabihin nung nag-retire na siya sa trabaho. Paano napagtagumpayan? Kasi magaling siya sa edad na yun. Are you with me? Naintindihan ko yan eh. Kaya, inilagay ko ang sarili ko. Sabi ko, wala akong retirement. Of course, hindi ko naman kayo gididihado. Yung parang paugud-ugud pa rin ako para masahuran. Ay, hindi naman ganun. Are you with me po mga kapatid? I don't want to be a burden sa aking mga anak at sa inyo. I want always to be a blessing. I want to add value sa mga tao. Are you with me? Amen po mga kapatid? At by that time, hindi ako magpapastor para ako'y masahuran. By that time, multi-millionaire na po ako mga kapatid. Amen po mga kapatid? Amen? Amen po mga kapatid? Bakit pa ako magpapastor? Because it's a calling from God. Malinaw po ba yun mga kapatid? Alam nyo kasi maraming tao, hanggang 60 years old lang nila pinlano ang kanilang buhay. Sayang, sabi mo katuwin mo, science. Dapat paplanuhin mo ang buhay for a lifetime. Hindi ka napag-aral, marami kang kamalian kamukha ko. Bumawi ka. Kasi sapat pa naman yung taon na natitira. Are you with me? Are you with me? Tama? Kailan dapat ang tao nagtatagumpay? Sabihin natin, 55 hanggang pataas, 80 years old. Ang mga matitinding tagumpay, ganun karamihan. May mga nagtatagumpay, of course, na 28 years old, 25 years old. Pero tingnan niyo yung buhay, yung maagang nagtatagumpay. Kadalasan po lumalaki yung ulo. Tama po ba mga kapatid? Tama ba research ko? Pero tingnan niyo po yung mga taong nirefine ng fire, nirefine ng pain, ang daming sufferings. Tama po ba mga kapatid? Ang daming sufferings along the way. Pag nagtagumpay na yan, 60, 70, tuloy-tuloy yan.
Iyon ang hindi ko maintindihan dati kay Joseph eh. Ang daming pahirap sa buhay ng bata. Sabi ko, tama ang puso nito, bakit inaapi? Kasi sa mind ko, kamukha ng mind ninyo, na pag tama ang puso mo, dapat wala kang persecution. Mali, hindi ganyan. Are you with me po mga kapatid? Meron talagang persecution. Kasi ang persecution and pain, abono sa karakter ng tao. Madaling magtagumpay, pag wala kang karakter, itatapon mo ang tagumpay mo. Pag meron kang pain, meron kang persecution, pag nagtagumpay ka, maiingatan mo. Kaya nung siya niluklok, second in command kay Pharaoh, most powerful nation of the world during that time, nung nilagay siya doon, ang galing! Naingatan niya lahat. Sa family niya, kaya niyang i-handle. Are you with me? Nilagay siya ng-business. Saan siya nag-aral na wala siyang pinag-aralan na business school? Malamang doon, sumisingit ng libro. Tama po ba mga kapatid? Nagre-research, nagtatanong. Kaya nung niluklok siya doon, alam niya kung anong gagawin niya. In fact, hindi pa siya niluklok, nagpayo na siya doon kay Pharaoh. Sabi niya, mahal na Pharaoh, dahil ito yung galing kay Lord na dream, ang suggestion ko po sa inyo is that humanap kayo ng tao na may takot sa Diyos sa siyang mamamahala. Tama, hindi nga niya nilagay yung sarili niya eh. Tama po ba mga kapatid? Imagine niyo yung foresight, imagine niyo po yung galing. Saan niya natutunan yan? Are you with me? Nag-aaral. Are you with me? Habang ikaw nag-Netflix, si Joseph nag-aaral. Are you with me? Habang ikaw naglalaro ng cards. Amen. At bumibili ng soft drinks. Si Joseph nag-aaral. Are you with me? Malinaw po ba yung mga kapatid? Kaya nung nilagay sa posisyon, kayang-kayang i-sustain. Alam mo po, magtatagumpay din naman tayo eh. Madaling magtagumpay. Kaso lang kung wala kang karakter, maitatapon mo yan. Kaya alam niyo po, mahalin po natin yung pain. Mahalin natin yung persecutions. Mahalin natin. Huwag natin, Lord, pahingi ng pain. Huwag naman ganoon, mga kapatid. Pero kung naranasan natin, pagdaanan lang natin. Mag-grow tayo doon ng ating character. Once we grow our character, ang tagumpay natin napipreserve. Amen? Amen. I love yung magtatapos po ako. I love yung attitude ni Jesus. Siya po ay servant leader. Sabi natin? Sabi ni Jesus, pinaglilingkuran siya mga tao. Sabi, no, wag niyo akong paglingkuran. I have not come to be served. I have come to serve. And gave my life a ransom for many. Tama po ba yun mga kapatid? Tama po ba? Huwag niyo paglingkuran. Minsan pag may encounter tayo, no? Inaagaw ni Sindron pa ko yung huhugas yan, no? Kami na. Bait ni Sindron. Amen po mga kapatid. Amen? Di sa mga atan. Di bagay sa pogi ko. Inaagaw po ng mga leaders natin pag ayaw akong pahugasin eh. Na-appreciate ko naman. Diba? So maghugas ako sa encounter natin, EGR natin. Tutulong-tulong ako ng konti. Isang pinggan pa lang nakuha ko eh. Inagaw na kagad. Kami ng banat yan. Kaya na namin. Minsan gusto ko sang itanong sa kanila at simulan ko ngayon. Bro Sindron. Pag naghugas ako ng plato, at pati sa bahay naghugas ako ng plato paminsan-minsan. Hindi ako dinidemand ng aking mga anak. Minsan sumisingit. Pag ako'y naghugas ng pinggan, hindi po yung kabigatan sa akin. Are you with me? Alam niyo kung saan ko mas kailangan ng tulong? Tanungin niyo kung saan. Hindi sa paghuhugas ng pinggan sa encounter, kundi sa pamamahala ng mga cell groups. Parang walang amen. Sa pagpunta sa mga campuses, amen po mga kapatid. Sa pagmamahal ng mga disciples, paglilid ng mga cell groups. Tama po ba mga kapatid? Pagkokonsolid ng tao, doon ko po kailangan mga leaders. Sabi ko, hindi naman itong mga leaders nito, parang mabait ah. Tinutulungan ako paghugas ng plato na napakadali lang namang gawin. Ang napakahirap gawin, yung cell groups na iniiwanan nila. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo,
I like the challenge, you know. Lahat naman kayo gusto niyo akong tulungan at lahat naman kayo, lagi namang naka-assist. Pero I'd like to challenge you. Malamang, i-challenge ko kayong lahat. Sa tingin ko, hindi nyo mapapantayan ang aking work ethics. Sa tingin ko lang. Sa tingin ko, sisiw kayo sa aking work ethics araw-araw. Ito, partida ha, may heart failure pang recovery yan. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Partida pa yan. Pagising ka ng umaga, siguro mga 6, 7, ganyan. Depende sa pagising ko kasi nga, importante din yung mahaba ang tulog ko. All throughout the day, kung dapat kong gagawin. And normal kong tulog, alas 10, alas 11. Tama po yan mga kapatid? Are you with me? Sabihin natin 6, bilangin natin, 6 hanggang 6 is 12, no? Tama? So 12 times, sabihin na lang natin hanggang 10 lang, partida na yon. 12, ilan yon? 16. Tama po ba? So 16 hours literally every day. Of course, hindi na manual yan. Mas mahirap nga ang hindi manual eh. Tama po ba mga kapatid? Mahirap nga ang mental eh. Tama po? Tama? Anong mas malaking bayad? Yung manager o yung karpintero? Of course, alam mong sagot. Bakit mas malaki ang bayad sa manager? Mas mahirap ang mental. Madali ang physical. Are you with me? Okay, so literally 16 hours po ako, 17 hours nagtatrabaho every day. Partida pa yan ha, may heart failure pa yan. Tama po ba mga kapatid? Amen. Again, hindi yan burden sa akin. That's my lifestyle. I love it. Sabi mo, I love it. Pero ang point ko is this. Gusto niyo akong tulungan sa mga manual na work na doesn't matter to me. Ang malaking tulong na kailangan ko sa atin, sa inyo, doon sa mas mahalaga. Are you with me? Preserving souls. Tama po ba? Amen. And by the way, bakit ko na-enjoy itong bagay na ito? Because naintindihan ko na yung puso ni Lord. Si Lord, si Jesus, was a servant leader. Hindi po siya pumunta ng mundo para siya respetuhin, siya pa i-honor. Hindi yun ang kanyang point. Narito siya para paglingkuran niya yung mga tao. Dahil pinaglingkuran niya ang mga tao, minahal siya ng mga tao. Are you with me? Are you with me? Dito po, through the years, matagal na po akong pastor, highly respected po ako ninyo dito. Pero hindi po ako nadadala sa, hindi po ako after sa respect. Maganda. Pero hindi lang aking reason kung bakit ako nagpapastor. Narito ako, pinagigihan ko ang aking pagpapastor because I want to serve you. I want to help fulfill your potentials. Are you with me? Are you with me? Ibig sabihin, it's a form ng paglilingkod ko sa inyo. Alam niyo po ba, mga kapatid, na pag ang mindset natin is the one that serves, is the one who serves, alam niyo bang hindi ka magkukulang ng opportunity? Alam niyo ba yon? Are you with me? Kunyari ka nagtitinda ka, huwag kang magtinda para may mabenta. Magtinda ka kasi kailangan ng customer mo. Are you with me? Are you with me? Yung maraming tao kasi nagbebenta sila kasi para may sales sila. Minsan may nagtitinda sa akin, "Sir, bilan mo na ako ng saging." Sabi ko, "Busog ako, bro." Sabi, "Paawa ka na sa akin, wala pa akong pananghalian." Hindi ko lalong binibili. Are you with me? Are you with me? Hindi ko binibili. Alam niyo, dapat hindi tayo yung bibigay ka ng tulong sa tao, gagawin mong paralisado, maling tulong yan. Tulungan mo magtrabaho. Are you with me? Are you with me? Ako, dami ng tulong dami kong tinulungan dito sa church natin, sa Kasayba. Alam mo ang nangyari? Papahiramin ko ng pera. Pastor, pera mo na, kailangan ko lang, babalik ko na. So dumadami yung hiram. Mamayang konti, hindi napupunta sa church kasi nahiya na ang makita ko. Are you with me? Yung tulong ko, naging curse pa. So naintindihan ko na, maling tulong yan. Nagigets? Are you with me? So, balik tayo. So, lagi kong mindset ganito, I want to serve. Bakit ako nagde-disciple? Kasi gusto kong paglingkuran yung tao, lumabas ang potensya. Bakit ako nagpe-preach? Kasi gusto kong mapalabas ang inyong potensya. Because I am here to serve you. Pag ganyan ang mentality nyo, magtatagumpay ka talaga eh. Hindi ka mawawala ng client. Hindi ka mawawala ng clientels. Are you with me? Are you with me? Pag nag-mentoring ko sa ibang church, ang invitation sa akin, Pastor, 6 to 7 ang ating session. Umabot ako minsan, alas 11 doon, normal yun, alas 10. Normal umabot doon.
Ang invitation sa akin, 6 to 7. Ibig sabihin, doon ako binabayaran. Kadalasan po, walang bayad na yung extra ko. Because I want to serve them. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Kaya marami akong invitation. Nagigets? Because I go there, not for me. I go there for them. Amen? Yung mindset ni Jesus na nandito siya para mag-serve, importanteng mindset yon. Para umangat ang buhay mo, umangat ang iyong finances, importanteng mindset yan. Sa home office, for instance, hindi ka nagka-client para magkasahod, hindi. Magka-client ka para tulungan mo yung clients mo na yon. Are you with me? Pag-iigihan mo, mag-upscale ka, mag-upscale ka. Pag-iigihan mo, mag-improve ka. Bakit? Para matulungan mo siya ng maigi. Premium clients require premium performance. Hindi pwedeng pabara-bara ka. Kaya lagi nag-i-improve. You are there to serve. Pag ganyan ang mentality natin, hindi ka magkakulang ng opportunity. Hindi ka talaga magkukulang. Pag pumunta kayo ng cell group, hindi yun para may report ka. Pumunta ka doon para matulungan talaga yung bata. And go the extra mile, what is required. Pag nakita mo na rape yan, huwag ka mo nang umuwi. Are you with me? Ading, usapan na tayo. Tulungan mong pumunta sa police. Tulungan mo. Nagigets po mga kapatid? When you lead people with that heart, hindi ka mawawala ng disciple. Hindi ka mawawala ng cell group. Hindi ka mawawala ng opportunity. Are you with me? Sige po, palakpakan natin si Lord. Tapos na po tayo. Tayo po tayong lahat. Parang lang alas 3 pa ako eh. Sabi mo sa tabi mo, buti naman. Okay. So today, pagagandahin po natin ang ating buhay. Amen po mga kapatid. Ano yung principle natin? Basahin po natin ulit. Number 1, you have what it takes. Tama ba bro? No, mali. Bro, pakipalitan nga. You have what it takes. Sorry ha. Ibig sabihin, meron ng diniposito si Lord sa atin. Tama po? Di mo na kailangan hanapin. What is required for you to succeed, nandyan na sa'yo. Malinaw? Yun ang ibig sabihin nun. You have what it takes to succeed and be rich. Nagigets? Ang pagyaman, dito muna. Mindset muna bago actual. Malinaw? Kaya yung iba, di ba? Tumaya ng sweepstakes. Walang yaman dito eh. Yumaman bigla, wala din. Bakit na wala? Kasi wala rito eh. Dapat mayroon dito muna. Alam mo what it takes. Tama po ba mga kapatid? And then balang araw magkakaroon, mape-preserve mo. Number 2, ano po yon mga kapatid? You need to use... Sa mga estudyante, baka kinakailangan nyo magtrabaho. Sa home office ba? Baka kailangan nyo mag-part-time. Minsan yung iba po sa atin, walang matutustos ang mga magulang. Sa halip na mag-demand tayo, tungkulin ng mga magulang yan, pero paano nga ron kung wala? Ang gagawin natin, tulungan natin. Are you with me? Are you with me? Huwag nyo pong tanggalin ang iyong future dahil wala kang pera. Gumawa ka ng pera. Ibig sabihin mag-isip ka ng kapamaraanan. Nagigets po? Ako po, working student ako all my life. Nagdo-doctoral degree ako, working student pa rin ako. Of course, may scholarship na ako. Nagigets? But I was working all my life. And number 3, plan. Pero pakilagay nga yung Psalms, dito po yung katapusan nating verse, no? Psalms 92. Maganda pong verse na ito, 92 verse 12 to 14. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The righteous will flourish like a palm tree, grow like a cedar of Lebanon. Verse 13, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts. Mahalaga po yung nasa church, planted in the house of the Lord. Mahalagang malago, mahalagang nakaangkla. Are you with me? Mahalagang na-disciple ng maigi. And then verse 14, they will still, come on, go. They will still bear fruit in old age. Kaya wag niyo pong inaapi yung ating mga may edad, kaming may mga edad. Ano natin? Igalang natin sila. Kasi ang tindi ng kanilang wisdom. Sabi ng Bible, they will still bear fruit in old age. Ay, wala yan. Natandahan na yan. Sabi ng mga ano. Hindi. Mali yan sa atin. Pag matanda, punong-puno ng wisdom. Amen po mga kapatid. Amen.
Siguro baka 101 years old na ako balang araw, baka medyo hirap na ako makakita. Tama po ba mga kapatid? Rolly, grabe no, tindi no? Nabalitaan ko, may problema yung apo mo. Tindi no? Ganitong gagawin mo bro, di ba? Ilibre mo sa McDo, sa Jollibee. Amen. Maganda yung gano'n, no? May, dami. Alam niyo ba, pag may edad tayo, tapos marami ka pang nagagawa, you are fulfilled. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Nababalyo. So, ganun po tayo dapat, no? So, ayusin natin ang ating buhay sa lahat ng areas ng ating buhay. Pati yung physical natin, huwag inom ng cokes. Alam mo ba ang coke, kung bakit lagi kong inis ako dyan? Isang baso ng coke, isang maliit na nasa 8 ounce na coke requires 33 glasses of water to flush out yung kanyang sugar. 33 glasses. Ibig sabihin po, yung sugar nun, pangit sa katawan natin. Nagigets po, mga kapatid? Pinipreach ko yan, kaso lang may mga sumisingit na ngayon eh. Amen po ba, mga kapatid? Pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin, hindi ka pupunta ng langit. Pero lang po yan. Of course, hindi naman. Kung gusto nyo mabuhay ng maiksi, bahala kayo. Pero gusto ko, mabuhay kayo ng matagal. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Amen? Pwede bang itaas natin ang ating kamay? Let's pray together. Father, we thank you, Lord, for the joy of serving you, God. Thank you, Lord, na mahal po kami, Lord. Gusto nyo, Lord, na kami magtagumpay. Hindi lang po ngayon, kundi, Lord, magtagumpay kami habang buhay. Itarinawa, Lord, itong aming natutunan ngayong mensahe galing sa inyong salita, maipamuhay po namin sa aming buhay. Hindi lang para sa amin, kundi we will be able, Lord, to share this to other people, especially, Lord, as we serve other people. We serve our family. We serve our disciples and be a blessing to our community, to our city, and to the rest of the country and of the world. I-bless niyo po, Lord, ang mga estudyante na narito. I speak blessing over their life. Magtatagumpay sila ng matindi. Kasi yung mga natutunan namin ng matagal, matutunan nila ng mas madali. Mailagay po nila, may angkla ang kanilang buhay sa pundasyon ng inyong salita. At sila ay magtatagumpay, Lord, ang pangmatagalan. Kami naman po, Lord, ng mga professionals at Lord, mauna ng konti. Patuloy din po, Lord, may apply namin sa aming buhay at gaganda din, Lord, ang aming buhay. And many people will be blessed through our lives because of your wisdom and because of your word. Bless niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin as we part ways, as we go into our huddles, Panginoon, ng aming consolidation, ng aming salvation, ng aming God's wonderful plan, ay ma-share po sa amin, pati yung mga schedules namin this week. We honor you, Lord, and we love you in Jesus' name.